Magsisimula na ngayong araw ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang higit 5.7 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Kung ano-anong sektor ang dinagdagan ng pondo, alamin sa detalye ni Mela Lesmoras. Rise and Shine, Mela. Sisimulan na ngayong Huwebes ang deliberasyon ng Kamara tungkol sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Base sa inilabas na budget calendar ng House Committee on Appropriations, unang sasalang sa budget briefing ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na binubuo ng economic team ng administrasyon. Kabilang na sina Budget Secretary Amina Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Benjamin Jocno at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolana Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa pagharap ng economic managers ng administrasyon, gusto nilang malaman ang estado ng ekonomiya at ang macroeconomic assumptions na pinagbatayan ng 2024 spending program, lalo na kung paano naman ito makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Giit ng House Speaker, sa paglago ng ekonomiya at sa bawat programa ng pamahalaan, mahalagang maramdaman ito ng ating mga kababayan at mapakinabangan ng lahat. Sa naunang pahayag ng Department of Budget and Management, ibinahagi nilang isa sa mga sektor na pinaglaanan ng gobyerno ng mas malaking budget ay ang agriculture, forestry and fishing sector. Kung ngayong 2023, 186.54 billion pesos ang alokasyon para sa sektor ng agrikultura, sa panukalang 2024 budget, mas mataas ito ng 6% na nasa halos 200 billion pesos. Ayon kay DBM Secretary Pangandaman, umaasa silang mapaiigting ang food and water security sa bansa sa tulong ng bagong alokasyong ito kapag naisabatas na. Kung masusunod naman ang plano, inaasahang maipapasa ng Kamara ang panukalang 2024 national budget bago ang session break ng Kongreso sa Oktubre. Pagtitiyak ng mga mambabatas, masusi nilang hihimayin ang panukalang pambansang pondo para na rin sa mas magandang bukas para sa Pilipinas. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.